Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back for another vlog. It's another day, it's another vlog na naman po tayo dito sa aming kitchen. So for today's vlog guys, magluluto po tayo ng Bistek Tagalog. Guys, ngayon naman ipapakita ko na sa inyo ang ating mga ingredients na gagamitin natin sa ating lulutuing Bistek Tagalog. Meron po tayo ditong 900 grams na boneless beef meat. Bali, tinoko na po siya para later gagayatin na lang natin siya. So, gagamit din po tayo dito ng sweet soy sauce. Bali, substitute natin siya sa ating oyster sauces. Wala na tayong oyster sauce na available. Gagamit din po tayo ng garlic powder. Kasi kaunti na lang yung available nating fresh garlic. So, substitute lang. And kailangan din po natin ng dato puti soy sauce. 3 pieces na lemon. Gagamit din po tayo ng sodium bicarbonate or baking soda para mas mapabilis na lumambot ang ating beef. And gagamit din po tayo ng pepper. Guys, nakalimutan ko, gagamit din pala tayo ng 1 big white onion. So yung half nito isasama natin sa paggisa and yung half naman is yung pang garnish or yung pang toppings natin sa ating Bistek Tagalog. Pakita ko na sa inyo guys ang ating mga ingredients. Ngayon naman, samahan nyo ako at start na natin i-prepare ang ating mga gagamitin sa ating lulutuin. So, dyan lang kayo. So, first guys, kailangan natin i-cut ang ating beef. Gusto ko siya yung into strip na flat. Pakita ko sa inyo kung paano yung sinasabi ko. Kasi mamaya ipapan-fry pa natin to. So, ngayon, imamarinate natin siya. After natin i-cut, imamarinate natin siya ng full day. So, yung ganito guys. Yung manipis lang na ganito. Kasi imamarinate natin siya sa ating gagamiting marination ng few hours. Kasi magluluto tayo mga 5 p.m. And now, it's only 9 a.m. So, meron tayong almost like 8 hours, right? So, ayan. Ganyang kanipis, nagayat ng beef. Kasi later, ipapan-fry natin siya. And lalambot naman siya kasi bababara natin siya ng baking soda. Pakita ko sa inyo later kung paano gawin yun. Guys, tapos na tayo maggayat ng ating beef. So, ito siya, oh. Kung makikita nyo, manipis yung ating pagkagayat. Diba? Kasi later nga, as I mentioned a few times, ipapan-fry muna natin siya. So, kailangan manipis lang. And now, ang gagawin naman natin is lalagyan natin siya ng lalagyan natin siya ng baking soda. 1 teaspoon ng baking soda. Para mas mabilis siyang maluto. And then, lang natin siya i-mix. Mix lang natin siya ng ganito. So, ngayon naman guys, squeeze natin tong ating lemon. So, meron tayong 3 pieces dito na whole lemon. Natin siya. Squeeze natin siya lahat dito sa ating karne. So, na-squeeze na natin lahat. Ngayon, natin siya ulit. Imamassage. Yan. Kung nakikita nyo bumubula siya, it's because na-activate na yung kanyang baking soda. Nagkaroon siya ng reaction dun sa ating lemon kasi it's acid. May acid yung lemon.
Set aside natin siya ng 5 to 10 minutes until mawala yung foamy or yung bula. So guys, after 10 minutes, na-reduce na yung kanyang bula. Ngayon naman, maglalagay tayo ng pepper. Half teaspoon ng ground pepper. Then, maglagay rin tayo ng 1/4 cup ng dato puti soy sauce. Tapos, maglagay rin po tayo ng 1 teaspoon ng brown sugar. Then, maglagay rin po tayo ng konting light soy sauce. And, ilagay na rin natin yung ating fresh garlic. And, mag-add po tayo ng garlic powder. Since maunti lang yung available nating fresh garlic. So yan, nailagay na natin lahat ng ating kailangang ingredients. Ngayon naman, i-mix natin siya thoroughly. Make sure natin na lahat ng side is malagyan ng ating marination. Yan. So ngayon naman, set aside ulit natin siya ng another 5 minutes para mabawasan uli yung another foam. And i-cover na natin siya, i-keep natin sa fridge ng few hours. And magluto tayo later ng 5 p.m. So ayan guys, natapos na yung 5 minutes. Ngayon naman, tatakpan na natin siya para mailagay na natin siya sa fridge. Done. Lagyan na natin siya sa fridge, guys. So guys, after 8 hours na nasa fridge ang ating beef marination, nilabas natin siya and ngayon mag-start na po tayo magluto. So kailangan natin ng white onion and also red onion para makapag-start tayo mag-gisa. So guys, since mainit na yung ating kaldero, ngayon ay maglalagay na tayo ng ating oil or ghee, cow ghee. So naubusan kasi tayo ng olive oil, so ngayon gagamit tayo ng cow ghee, which is much healthy and much masarap. So ayan guys, since mainit na ang ating kaldero, mag-start na po tayo magluto, mag-pan fry ng ating beef. So usual procedure lang, lalagay lang natin siya sa ating pan until mag golden brown yung ating meat, and then ipiflip natin siya after 5 minutes and continuous lang hanggang maubos o hanggang matapos tayo sa pagpapan fry ng ating beef. Ayan guys, tapos tayo mag-pan fry, and ngayon naman, nailagyan ko na siya ng tubig para papalambutin natin yung ating baka. Actually, nakalimutan ko palang i-play yung camera. Akala ko nag-record na, pero hindi pala. So ayan, naka-voice over na lang tayo. So maglalagay tayo ng 1 cubes ng beef cubes para mas malasa and mas yummy ang ating bistek. So ngayon guys, cover na natin ang ating kaldero and iwan na natin siya ng 15 minutes and balik tayo after 15 minutes. So ayan guys, after 15 minutes, sobrang kumulo na ang ating niluluto and na-reduce na rin yung sabaw ng ating bistek.
So now I'm pretty sure lutong-luto na yung ating baka at malambot na yan, parang bubblegum. So ayan guys, makikita nyo sobrang nag-reduce na yung kanyang water o yung kanyang sabaw. Ngayon maglalagay na tayo ng ating white onion. So hininaan ko na din yung apoy para hindi na masyadong ma-dry yung ating bistek Tagalog. So ganyan lang, lalagay lang natin yung mga onion sa ibabaw and ihahalo-haluin lang natin siya and then done, we're done cooking. Diba? Ganun lang kadali magluto ng bistek. So guys, end ko na po ang ating vlog for today and I hope nag-enjoy kayo. And if you did, please like, please share, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Bye-bye!